Mga balitang nakalap ng inyong mga tagapagbalitang mandirigma mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. 24 oras na laging handang magtanggol sa buong kapuluan. Ito ang Balitang Mandirigma, the Philippine Marine Corps Virtual News Program. Sa ulo ng mga balita, opisyal mula sa Philippine Military Academy bumisita sa Philippine Marine Corps. Familiarization firing isinagawa sa Ternate, Cavite. Recruitment para sa Philippine Navy at Philippine Marine Corps sa mga universidad inumpisahan. Philippine Marine Corps may bagong Sergeant Majors. Marine Reservist nagtapos ng Basic Citizen Military Course. Para sa ulat ng mga brigada, all-in-one service fair inihatid. Marine personnel dumalo sa isang human rights-related training. Serbisyo Caravan pinangunahan ng 3rd Marine Brigade. Marine Battalion Landing Team 9 nagsagawa ng proficiency enhancement. Marine personnel sumailalim sa seminars. Department of Energy Undersecretary binisita ang mga Marine sa isla ng Bonggao. Ito ang Balitang Mandirigma, ang inyong tagapagbalitang mandirigma, 2nd Lieutenant Francis Gonzalez, Philippine Navy Marines. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa tahanan ng The Most Ready Force, ang Philippine Marine Corps. Ako si 2nd Lieutenant Francis Pauline Gonzalez, Philippine Navy Marines, at ito ang Balitang Mandirigma. Bumisita si Brigadier General Ramon P. Flores, Philippine Army, Commandant of Cadets, Philippine Military Academy, kay Major General Arturo G. Rojas, Philippine Navy Marines, Commandant, Philippine Marine Corps, sa Headquarters, Philippine Marine Corps noong March 14, 2024. Malugod na tinanggap ng Marine Corps ang pagbisita ni Brigadier General Flores. Matapos ang tradisyonal na seremonya ng pagtanggap, ay dumiretso ang dalawang mataas na pinuno ng PMA at PMC sa isang pagpupulong. Layunin ng pagbisita ng Commandant of Cadets ng Philippine Military Academy ay pag-usapan ang koordinasyon sa pagitan ng PMA Planning Team at concerned staff ng Marine Barracks Gregorio Lim o MBGL. Ito ay para sa gaganaping Cadet Corps AFP Joint Field Training Exercise sa darating na buwan. Nagsagawa ang Marine Infantry Corporal Corps o MICC Class 46 ng familiarization firing sa Marine Barracks Gregorio Lim, Ternate, Cavite noong March 6, 2024. Sa nasabing pagsasanay ay gumamit ng iba't ibang armas tulad ng rifle at machine gun. Tiniyak naman ang pamunuan ng pagsasanay na walang masasayang na sandali upang mas mapabuti ang mga kakayahan ng ating mga mandirigmang marino. Ang pagsasanay ay makatutulong sa mga marine personnel upang mas linangin ang kanilang kakayahan at kapasidad sa pakikidigma. Philippine Marine Corps recruitment sa mga universidad inumpisahan. Para sa ibang detalye, nagbabalita Corporal Nino Cordova, Philippine Navy Marines. Sa pangunguna ng Headquarters Philippine Marine Corps ay nagsagawa ng information drive at recruitment sa Adamson University noong March 11 to 14, 2024. Nagkaroon ng iba't ibang performance tulad ng Silent Drill Platoon, Martial Arts Program at Capability Demonstration. Bukod dito ay nagkaroon din ng arsenal at equipment display kung saan makikita ang mga kagamitan ng ating elite amphibious force. Layunin din ng nasabing activity ang makapagbigay ng APSAT exam para sa mga qualified applicants. Ako si Corporal Nino Cordova, Philippine Navy Marines, tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office at ito ang Balitang Mandirigma. Philippine Marine Corps may bagong Sergeant Majors. Bumisita kay Commandant Philippine Marine Corps Major General Arturo G. Rojas, Philippine Navy Marines ang mga bagong nagsipagtapos ng Sergeant Major course sa Headquarters Philippine Marine Corps noong March 13, 2024. Ayon kay Major General Rojas, bilang bagong Sergeant Majors ay inaasahan silang magbibigay gabay, inspirasyon at direksyon, kaya naman dapat silang mamuno ng may integridad, pagpapakumbaba at commitment. Marine Reservist, nagtapos ng Basic Citizen Military Course. Nagtapos sa Basic Citizen Military Course ang tatlong class ng mga Navy at Marine Reservists sa Batanes noong March 19, 2024. Ilan sa mga nagsipagtapos ay ang mga reservists ng Philippine Marine Corps na nagpakita ng kanilang kahusayan sa pamumuno, determinasyon, talento at kapabilidad. Ang ating mga reservists ay silang nagbibigay ng dagdag na manpower, expertise at suporta sa panahon ng sakuna, training exercises at deployments.
Tunghayan naman natin ang mga balitang nakalap mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga ulat ng Brigada. All-in-one service fare inihatid ng 1st Marine Brigade. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Sergeant Arnel Balnao, Philippine Navy Marines. Pinangunahan ng Marine Battalion Landing Team 2 sa ilalim ng pamumuno ng 1st Marine Brigade ang isang service fair sa Buldon, Maguindanao del Norte noong ika-3 ng Marso 2024. Ang all-in-one service fair ay nagbibigay ng iba't ibang serbisyo tulad ng local civil registration, libreng gupit at medical assistance. Katuwang ng mga Marine personnel ay partner stakeholders mula sa Lions Club, 92nd Marine Battalion Reserve, at medical institution mula sa lokal na pamahalaan. Layunin ng all-in-one service fair na makapag-abot ng tulong sa malalayong lugar tulad ng Barangay Kulimpang. Para sa mga ulat ng Brigada sa Maguindanao, ako si Sergeant Arnel Balnao, Philippine Navy Marines, tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma. Marine personnel dumalo sa isang human rights-related training. Nagbabalita, Corporal Jodenry Abragan, Philippine Navy Marines. Karapatang pangtao, yan ang sigaw ng karamihan pag may hindi pagkakaunawaan. Dinaluhan ng Marine Battalion Landing Team 12 sa ilalim ng pamumuno ng 2nd Marine Brigade ang isang consciousness training na may kinalaman sa human rights law sa Bungaw, Tawi-Tawi noong March 2, 2024. Pinag-usapan ang mga mahalagang paksa na kinakailangan upang maiwasan ang violations o paglabag sa karapatang pantao tulad ng International Humanitarian Law, Safe Space Act, Anti-Terrorism Act, Internally Displaced Person Law, at Anti-Torture Law. Bukod dito, nagkaroon din ng presentasyon ng output na naglalayong linangin ang husay ng mga kalahok pagdating sa pagtukoy ng common human rights violation. Ang consciousness training on human rights ay malaking tulong upang mas maintindihan ang importansya ng batas at maprotektahan ang karapatan ng bawat isa. Para sa mga ulat ng Brigada sa Tawi-Tawi, ako si Corporal Jodenry Abragan, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma. Serbisyo Caravan, pinangunahan ng 3rd Marine Brigade. Para sa kabuuan ng detalye, narito si Corporal Chris Ivan Solmerano, Philippine Navy Marines. Pinangunahan ng 3rd Marine Brigade ang isang serbisyo caravan sa Palawan noong ika-9 ng Marso 2024. Ang mga Marine personnel ay nagbigay ng libreng gupit, palaro at mga libro sa sitio Tagpinaso Elementary School. Bukod dito ay nag-turnover din sila ng dagdag na palikuran sa lugar. Namahagi naman ang Brooks Point Government Employees Multipurpose Cooperative ng tsinelas, laruan, libreng pagkain at grocery packs. Ipinakita ng nasabing serbisyo caravan ang mas pinaigting na relasyon sa pagitan ng militar at iba pang sangay ng gobyerno. Para sa mga ulat ng brigada, ako si Corporal Chris Ivan Solmerano, Philippine Navy Marines, tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma. Proficiency Enhancement isinigawa sa Palawan. Para sa iba pang detalye, nagbabalita Corporal Abel Robillos, Philippine Navy Marines. Nagsagawa ng proficiency enhancement ang Marine personnel ng 3rd Marine Brigade sa Palawan noong March 11, 2024. Kasama sa mga nasabing pagsasanay ay ang joint opening ceremony ng Special Operation Platoon Training Class 01-24, Advanced Pistol Marksmanship Training at Amphibious Assault Vehicle Riders Training. Naglalayo ng pagsasanay na linangin ang kapasidad at kandaan ng mga Marine personnel. Para sa mga ulat ng brigada sa Palawan, ako si Corporal Abel Robillos, Philippine Navy Marines, tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma. Marine personnel sumailalim sa seminars. Ihahatid sa atin ni Sergeant Arnel Balnao, Philippine Navy Marines.
Imbag ngal daw yung amin dito Ilocos, mga Ilocanja. Sumailalim sa magkakasunod na seminar at lectures ang grupo ng subject matter experts ng 4th Marine Brigade sa headquarters, 4th Marine Brigade noong ika-05 at ika-06 ng Marso 2024. Inalakay ang mga paksa na may kaugnayan sa individual, karipat, mga legal na proseso, grant, privileges, physical at spiritual well-being at iba pang may kinalaman sa administratibong aspeto ng bawat individual. Para sa mga ulat ng Brigada sa Ilocos Norte, ako si Sergeant Darnel Balnao, Philippine Navy Marines, tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. At ito ang Balitang Mandirigma! Department of Energy Undersecretary, binisita ang mga Marine sa isla ng Bonggao. Para sa kabuuan ng balita, narito si Corporal Abel Robillos, Philippine Navy Marines. Bumisita si Vice Admiral Giovanni G. Bacordo, Philippine Navy Retired, Undersecretary ng Department of Energy sa Headquarters Sika Marine Brigade noong March 1, 2024. Layunin ng kanyang pagbisita ang pag-usapan ng posibleng kolaborasyon ng Department of Energy at ang militar para sa advanced energy efficiency at integration ng renewable energy. Bahagi ng diskusyon ay binigyang diin ang importansya ng enerhiya at ang kritikal na gampanin nito upang mas mapahusay pa ang operational capabilities habang mapababa naman ang epekto nito sa ating kapaligiran. Malugod na tinanggap ng Sika Marine Brigade ang mga suhestyon at nagpahayag ng mga suporta sa pagkapatupad ng sustainable energy practices. Para sa mga ulat ng brigada, ako si Corporal Abel Robillos, Philippine Navy Marines, tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma! Bigyan naman natin ng ilang sandali upang gunitain at alalahanin ang mga mandirigmang marino na nag-alay ng kanilang sariling buhay alang-alang sa pagtupad sa kanilang sinumpang tungkulin sa bayan at sa sambayanang Pilipino. Sila ay sina Corporal Nicanor G. Obrero, Philippine Navy Marines, na nasawi noong ika-13 ng Marso 2003 sa Piquet, North Cotabato. Private First Class Ronel V. Ondesimo, Philippine Navy Marines, noong ika-14 ng Marso 2016 sa Andavid, Dato Salibo, Maguindanao. Corporal Jocris L. Figura, Philippine Navy Marines, Corporal Jeflor Q. De La Torre, Philippine Navy Marines, Private First Class Franklin D. Castillo, Philippine Navy Marines, noong ika-17 ng Marso 2009 sa Parang Sulu. At si Private First Class Gilbert B. Alma, Philippine Navy Marines, noong ika-17 ng Marso 2019 sa Simisan Island, Sulu. Ang buong bansa at bawat Pilipino ay nagpapasalamat at sumasaludo sa inyong kabayanihan. Alam niyo ba, female Marines ang bagong commander ng isang batalyon ng Philippine Marine Corps? Siya ay si Lieutenant Colonel Maria Rowena Mayuela, Philippine Navy Marines, ang kauna-unahang female Marine Commander ng Assault Armor Battalion ng Philippine Marine Corps. Sa kanyang mga unang 3 taon bilang batang tenyente, ay malaki na ang nagawa ni Lieutenant Colonel Mayuela bilang bahagi ng depensa laban sa grupo ng MILF sa Basilan taong 2007. Si Lieutenant Colonel Mayuela ay nakatanggap na din ng iba't ibang parangal tulad ng Distinguished Navy Cross, Meritorious Achievement Medal, Gawad sa Kaunlaran, Military Merit Medals at Military Commendation Medals. Si Lieutenant Colonel Mayuela ay kilalang eksperto pagdating sa strategic planning at modern warfare technique. Patuloy pa rin pong tumatanggap ng mga aplikante ang Philippine Marine Corps. Para sa mga aplikante ng NOCC at MBC sa Palawan, ang inyong Philippine Marine Corps ay magbubukas ng Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test Schedule mula unang araw hanggang ika-3 ng Abril at susundan naman ng IQ at Neuro Exam hanggang ika-5 ng Abril. Maaari din kayong magtungo sa Philippine Marine Corps Recruitment Office na matatagpuan sa Marine Barracks, Hidalgo Brown, Fort Bonifacio, Taguig City. O kaya ay tumawag sa mga numerong naka-flash sa inyong mga screen. At huwag niyo rin pong kalimutan na i-like ang ating official Facebook page sa mga bagong kaganapan sa inyong Philippine Marine Corps. Shout out muna tayo! Shout out sa mga sumusuporta sa Balitang Mandirigma mula sa ating YouTube channel, Sir Nelson Layug, Charles Raymond Cabigting, Rafael Velena, Alvin Madronio at Ma'am Glenda Desio. Marine Basic Course Class 192,
Marine Basic Course Class 412, 413, 414, 415 at 416. Philippine Military Academy Badassigon Class of 2023. Team Red Shield ng 2nd Marine Brigade, Ensign Kahukom, Philippine Navy, Sir Ensign Forbes, Philippine Navy, at isang pagbati din sa NOBC Class 46 at NSC Class 12 sa kanilang pagtatapos. Congratulations po, sirs at ma'ams. Lieutenant Christian Chua, Philippine Navy Reserve, at buong staff ng Solanda Enterprise. Major Ramil R. Tagpis, Philippine Navy Marines, Director, Marine Operations Center. MBLT-9 Maru, 39 Marine Company, 72nd Marine Battalion Reserve, at binabati rin namin si Lieutenant Commander Enrico P. Abiul, Philippine Navy, Office of the Naval Adjutant, Major Eduardo M. Flores Jr., Philippine Navy Marines, Marine Basic Warrior Class 277, 278, 279 at 280. Binabati rin namin si Sir Marine Wardog at Technical Sergeant Jerry Batolio, Philippine Navy Marines. Para sa nakaraang trivia kung ano nga ba ang martial arts na ginagamit ng Philippine Marine Corps, ang tamang sagot ay Pikiti Tertia Kali. Binabati namin si Sir Winsher F. Welk na nakasagot ng tama mula sa ating Facebook page. Kayo po sir ay makatatanggap ng regalo mula sa Marine Corps Public Affairs Office. At yan ang mga balita ng inyong mga mandirigmang marino ngayong linggo. Inyaanyayahan po namin kayo na bisitahin ang aming YouTube channel ng Balitang Mandirigma at isubscribe, i-like at i-share ang Balitang Mandirigma. Muli ako sa Second Lieutenant Francis Pauline Gonzalez, Philippine Navy Marines, sa ngalan ng karangalan, katungkulan at kabayanihan. Ito ang Balitang Mandirigma.